Magandang araw. Ang aming pinapakita ay ang buod ng Kabanata 15 at 16 ng El Filibusterismo Nusa Rizal. Pinapakita sa mga kabanatang ito ang iba't ibang mukha ng lipunan at mga kabataang naghahangad ng pagbabago at mga taong ginagamit ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Bilang bahagi ng kanilang misyon, nagtungo si Sagani sa tanggapan ni Ginoong Casta, isang kilalang abogado at tagapagpayo ni Don Custodio. Pasok! Magandang araw po, Ginoong Casta. Magandang araw, Isagan. Ano ang iyong sadya? Gusto ko sanang humingi ng tulong para sa Akademiyang Wikang Kastila. Naiintindihan ko ang iyong layunan, ngunit mas mabuti na lamang na ang pamahalaan ang magpasya dito. Ngunit Ginoo, para ito sa kabubuti ng mag-aaral at ng bayan. Salimot ang usaping diyan. Isumbuti nang wag akong makialam. Nalungkot si Sagani sa sagot ni Ginoong Casta dahil hindi niya nakuha ang tulong na inaasahan. Habang ang mga taong pinipiling umiwas sa mga usaping panlipunan, may iba namang gumagawa ng paraan upang mapalapit sa makapangyarihan para sa kanilang sariling interes. Isang negosyanteng inchik ang nagngangalang Quiroga ang naghanda ng isang marangyang hapunan upang mapalapit sa mga opisyal at makapangyarihan sa lipunan. Malugod ko kayo tinatanggap sa aking hapunan. Sana'y magustuhan niyo ang aking handa. Napakagandaan niyo yung handaan, Quiroga. Ngunit dumating si Simon na may ibang pakay. Quiroga, kailangan din pag-usapan niyo yung utang na 5,000 piso. Pasensya na siguro. Hindi ko pa kayang bayaran ng aking utang. Maaari mong itago muna ang ilang armas sa iyong bodega at pabawasan ko ang iyong utang. Ano ang paraan? Bumabayad ako. Dahil sa kanyang pangangailangan, napilitan si Quiroga na tanggapin ang alok ni Simon. Sa dalawang kabanatang ito, ipinapakita ang iba't ibang ugali ng mga tao sa lipunan. Ang ilan ay pinipiling manahimik upang makaiwas sa problema, habang ang iba naman ay gumagawa ng paraan upang mapalapit sa kapangyarihan. Pinapakita nito ang mga suliranin at katiwaliang humihira sa lipunan.